pagmumura, hindi po sa alak, sa sugal, kundi sa pagmumura dahil akala ko bilang kabataan kapag ikaw ay magaling magmura, ikaw ay in na in sa iyong mga barkada. Natutunan ko rin po na kung saan maging ang mga kabarkada ko ay tumitikim ng alak, na ranasan ko din po yun dahil akala ko doon po yung kagalakan, kasiyahan ng tao bilang isang kabataan. Hinanap ko po doon, ngunit ako po'y bigong-bigo sa mga panahon yun. At nung nagtrabaho po ako, akala ko ang solusyon ng buhay, ang purpose ng buhay ay kumita ng pera. Kaya nagtrabaho po ako sa EPSA at doon, ginugol ko ang aking buhay sa pagtratrabaho. Wow, kumikita na ako ng medyo mataas na kita dahil po ako'y na-promote sa may Hayakawa company po. Pero pag uwi ko po ng boarding house, nandun po yung kahungkagan, kalungkutan, na akala ko ang pera, basta may pera ka, masaya ka, kumpleto na ang buhay mo, may pag-asa ka na. Pero yun po ang naging dahilan kung bakit po hinanap ko po sa aking buhay, totoo man may Diyos. Nasaan ba ang Diyos? At salamat sa Panginoon dahil meron akong kasamahan sa trabaho na nagsasabi na mahal daw ako ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi ko siya maramdaman? Mula nung ako'y isinang ganito na ang ating buhay, reject ang ating pagkatao, sobrang hirap, walang pag-asa, punong-puno ng kalungkutan. Oo, kumikita ako, pero bakit kulang ang ating pagkatao? At mula noon, hindi siya nagsawa na mag-share sa akin kasi nagsabi niya, may pag-asa daw ang buhay ko na binuti ko. Kaya nung tinanggap ko ang ating Panginoon sa aking buhay bilang Lord and Savior, doon ko nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Salamat sa Panginoong Jesus. Pinalaya niya ako sa kawalan ng pag-asa, pinalaya niya ako sa sobrang kalungkutan, pinalaya niya ako sa galit sa aking puso na namumuo dahil sa kanyang pag-ibig at sa kanyang salita. Kababayan, kaibigan, hindi man tayo parehas ng nararanasan, ngunit ang alam ko, tiyak ko, kailangan mo rin ang Diyos sa iyong buhay. Kaya kaibigan, pakinggan mo ang salita ng Diyos at tiyak ako, may pagpabagong gagawin ng Diyos sa'yo. God bless po, mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Napakagandang balita mga kaibigan. Ang buhay pala ay hindi po nagtatapos sa mga kalungkutan o kaya kabiguan na iyong naranasan. Maging sa kalituhan ng buhay, mayroon pong solusyon ang ating Panginoon. May pag-asa ang buhay kung ilalapit natin ito sa talagang may akda ng buhay. Bakit nag-i-exist ang tao? Kaibigan, ang buhay natin, hindi po natin pwedeng ibase lamang sa siyensya. And ang buhay po natin ay mayroong purpose. Bakit po tayo narito sa lupa? Bakit nag-i-exist ang iyong buhay? Bakit mayroong kang lakas? Bakit ikaw ay nagtatrabaho? May purpose po ang Diyos. Kaya po ngayong umaga itong dahilan na kung hindi man ang tao makapunta sa church, ang tao sa simbahan ang lalabas para dalhin ang mabuting balita. Ayaw natin maging makasarili sa mga bagay na mabuting ginawa ang Diyos sa aming buhay. Kaya po kami nagkakaganito, hindi po scripted ang aming mga sinasabi. Ito ay talagang punto. Ginagawa ito namin mga kaibigan with revelation sa ating Panginoon dahil ito talaga ang tunay na karanasan namin naranasan sa ating Panginoon.